Magandang buhay ulit mga paps, welcome back sa aking muntin channel, Simang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps, nasa harap nyo naman ay itong Palawan Cherry Blossom na na-harvest ko nung nakaraan. Wala pang isang buwan, actually isang linggo lang, sobrang dami na ng shoots na binigay. So ngayon ang gagawin ko ay branch selection naman ako nitong Palawan Cherry Blossom. Dito sa video na to ipapakita ko sa inyo mga paps kung ano yung dapat isaalang-alang bago mag-select ng branch. So, wag na natin patagalin mga paps, tara at umpisahan na natin. So, ayan na nga, andito na tayo para mag-select ng branch. So, bago tayo tumungo doon sa branch na isi-select natin sa pagpipilian natin na branch, dahil marami yan, tatanggalin ko muna mga paps itong takip na tela dito sa base niya para makita natin yung base at makapagpili tayo ng front. So ayan mga paps, so ito ang unang bagay na i-consider natin bago tayo mag-select ng branch. Kapag ang gamit natin ay bagong material, mga bagong hunt o bagong tanim. So dapat titingin muna tayo sa kanyang base at hanapin muna natin yung front bago tayo magputol ng mga sanga at magpili ng mga sanga. So ngayon, ayan, titingnan natin ang malapitan yan. So ayan mga paps, dito muna tayo sa base. So papakita muna natin yung base. So pag dito, medyo nakalin siya doon sa side na yon at kita natin yung nibari dito ng maganda, no? Makikita diyan. Pag dito naman, ang pangit kasi yung isang root papunta rito sa harap at saka nakalin siya forward, so hindi magandang front yun. Dito pwede rin naman ganyang front kasi maganda yung space dito, maganda yung pagkaka-distribute ng nibari dito sa baba. Pwede rin naman ganyan. So ang naisipan ko ay ganito mga paps, So ganyang front ang naisip ko. So medyo nakalin siya papunta doon sa side na yon. So yan ang pagbabasihan natin. Lalagyan ko siya ng marka para mamarkahan natin yung front. So ayan na mga paps, lalagay ko yung marka rito para alam natin kung saan yung front natin. So ayan yung front. Ito maliit na yan, kita ba dyan? Yan, ito maliit na to. Yan yung front. So ngayon, ang pangalawang i-consider ko mga paps, actually naisip ko na tatlong branches ang iiwanan ko. Isang first branch, isang secondary at isang back. Yung later na lang yung para sa apex. So unang i-consider natin yung layo doon sa base. So itong mga branch na malalapit dito sa base ay tatanggalin ko. Hindi po kailangan yung sobrang lapit sa base. So yun yung unang tatanggalin ko. Yan. Itong mga maliliit dito sa baba. So pagka nag-select na tayo ng branches mga paps ay biglang lalakas yung tubo ng mga branches na iiwanan natin. Mapo-focus sa kanila yung growth ng ating tree. So ayan. Tanggal ko na yung mga nasa baba. Ngayon, magse-select naman ako ng first branch. So yung first branch, kung ganyan yung front, siya yung unang magdi-distribute dito sa lower part. So naisipan ko itong isang malusog na to na branch dito sa side. Yan. Ito ang naisipan kong iwanan na first branch. So tatanggalin ko itong mga
branch dito sa kanyang katabi, sa kanyang pwesto, para yan lang ang maiwan. Tapos back branch, ito yung back, so pwede rin akong kumuha nito, pwede rin dito. So ito ang naisipan ko mga paps, kasi nasa likod likod talaga siya, maganda yung posisyon niya sa likod. Ayan, kung nandito ka sa harap, hindi mo siya makikita, nasa likod talaga. Pag inikot natin ng ganon, ayan. So ito yung back branch ko. Meron na akong dalawang branch. So itong ibang sa likod, tatanggalin ko na yan, para hindi na siya makasagabal pa. Ito, tatanggalin ko na rin. So ang iiwanan ko ay second branch. So ang pinagpipilian ko sa second branch, kung halimbawa nandito yung first branch, gusto ko yung medyo mataas sa kanya. So doon naman sa side na yon, ano, hindi dito sa side na to. So naisip ko itong isang maliit na to, ito, o kaya naman dito ako kukuha. Pero mas maganda itong dito sa side, o ito na lang. Kung napapansin nyo itong sa likod na yan, kita nyo ba yan mga paps? Ito. Dito na lang ako kukuha. Tapos ito na rin yung magdidiretso pataas para sa mga magiging apex. So tatanggalin ko na tong iba. Bagay, ito pwede rin tong iwan, kaso nasa harap siya, so hindi maganda. Tanggalin natin yan. Ayan. Tanggalin din natin tong maliit na to. Itong ibang mga maliliit na tumubo. Ito tatanggalin na rin. Pwede itong maiwan dito. So pwede itong iwanan mga paps, ano? Itong isa na yan para sa second branch, tapos ito yung magiging apex. So meron na agad tayong pang apex, meron tayong first branch, meron back branch, may second branch, at meron papunta sa apex. So iwanan ko na lang ito. So ayan na. So ayan na mga paps, ano? Ganun lamang po kabilis. Una, hahanapan po natin ang front, kung saan natin gusto na front. So ito yung napili ko na front. So actually tatlo lang sana yung mga branches na iiwanan ko pag bagong material. Yung first branch, second branch, saka back branch. Usually yung back branch ay kinukuha na yan doon sa first and second branch. Pero dito sa part na to, nakakuha ako ng back branch talaga. Tapos nakakuha na rin ako ng para sa leader na, yung magiging apex na pagkukuha na ng apex. So ngayon, ayan, ito yung first branch ko. Ito yung second branch ko. Ito yung back branch. At ito yung papunta sa apex. So kompleto na. So yan na lang ang bubuuhin ko mga paps. At dyan ako magpo-focus ng growth. So hindi na muna ako magpapatubo ng kahit na ano pang branches na iba, ano. Yan lang muna. Pagka buo na mo yan, nakahabol na dito sa trunk, tsaka ako magpapatubo ng sunod na branches. So yun lamang muna mga paps sa araw na ito. So yun lamang muna yung gagawin kong workshop dito sa aking Palawan Cherry Blossom. So sana ay nagustuhan nyo at sana meron kayong natutunan kahit papaano. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, huwag po kalimutang mag-subscribe. Hit mo yung notification bell at click mo yung all para updated po kayo sa lahat ng ilalabas ko na video at mga updates nitong aking mga bonsai material. Doon naman po sa palaging nanonood, laging nakasubaybay, laging sumusuporta. Once again po, maraming salamat sa inyo. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta. So yun lamang po muna. Once again, magandang buhay at happy bonsai.